Hoy, ganda, samahan mo naman kaming maglaro. Umalis kayo dyan. Nina. Ang dami-dami nila. Kaya ko ba silang talunin? Bahala na. Bahala na. Kung hindi ako, sino pa? Sige na. Anong gusto ninyong gawin? Hoy, tool. Ang tapang mo ah. Ano, asawa mo to? Mali ang pagkakaintindi nyo, boss. Hindi ko siya asawa. Hindi asawa mo? Eh bakit ka sumingit? Gusto mo bang masapak? Gusto mo bang palambutin namin ang katawan mo? Hindi po, boss. Siya. Hindi ko po siya asawa. Siya. Tropa ko siya. Ha? Babae siya, di ba? Hindi ba't noong nakaraan lang, ay nagpa-opera siya? Mukha lang siyang babae. Tignan mo, ang galing ng pagkakagawa, no? Ako rin, akala ko totoo. Tingnan mo, ang mukha, ang bewang, ang mga binti, pati itong. Nakita mo, nabola ko kayong lahat. Siya. Siya ba ay? Hoy, boss. Kapag tapos na ang operasyon niya, papunta siya sa inyo, boss, para magsaya, di ba? Kaso, hindi pa tapos ang operasyon eh. Yun kasing. Nandyan pa yung gamit niya. Ganito na lang, boss. Bigyan niyo ako ng numero. Pagkatapos ng operasyon niya, tatawagan ko kayo at ihahatid ko siya sa inyo. Hindi po, boss. Hoy, tool. Ikaw, ang tigas ng mukha mo. Tara na. Hays, nakalusot din sa wakas. Kung hindi, wala na tayo ngayong gabi. Sinasabi mo para akong transgender. Ha? O isang transgender na hindi pa tapos ang operasyon. Ano? Ikaw. Ikaw talaga. Ang labo mo naman. Kung hindi lang dahil, ikaw ang peke kong nobya na ipinakilala ni Kong Feng. Hindi kita sasagipin. Nagmukha pa akong masama. Kong Feng, peke kong nobya. Nga, sige na. Dahil maganda ka naman, hindi na kita pag-initan. Ako, si Zoean, 25 taong gulang, hindi pa kasal. Wala rin akong magawa, pinipilit kasi ako ng pamilya ko. Kaya naghanap ako ng peking nobya. Tungkol sa presyo, Akala niya ako yung peke niyang nobya. Mukhang itong lalaking ito, kahit medyo kakaiba, hindi naman siguro masamang tao. Kung hindi siya sasagip sa akin kanina. Sakto, sa bahay, pinipilit din akong magpakasal. Huwag mo nang sabihin, naiintindihan ko. Hindi mo na kailangang magbayad sa akin. Pareho lang tayong may kailangan. Isang kondisyon lang. ano yon? Ayoko sa relasyon. Sayang lang sa oras para sa akin. Diretso na tayo. Magpakasal. Parang hindi maganda yon. Kakakilala lang natin sa isa't isa. Ano nang hindi maganda? Hindi naman totoong kasal. Pero, Kung pakakasalan mo ako, hindi mo kailangang magbigay ng dote. Hindi mo kailangan ng masalimuot na seremonya. Kailangan mo lang maglaan ng oras at sumama sa akin para kumuha ng marriage license. Pagkatapos nating ikasal, sa anumang okasyon na kailangan mong harapin, maaari akong sumama sa'yo. At kung sakaling makilala mo ang tunay mong pag-ibig, kailangan mo lang akong paalamang maaga. Ang itsura ko, hindi naman masama. Hindi ka naman mapapahiya kung ako ang magiging asawa mo, di ba? maganda nga pero. Tita, siya ang nagpalaki sa akin. Ito kasi, paulit-ulit niya akong pinipilit na mag-asawa. Narinig kong lumabas ka para mag-date sa girlfriend mo. Nasaan ang babae? Pakita mo sa akin. Ako. Yun, Nandito po ako, tita. anong ginagawa mo? Ay nako, ang ganda-ganda mo naman. Napakaswerte ng pamangkin ko. Napakabuti ni Ian. Napakaswerte kung makasama siya. Tita, magpalitan tayo ng contact details. Sige, ito ang numero ng cellphone ko. Hoy, nagpapalitan na kayo ng numero. Hindi pa ako pumapayag ah. Pero, parang wala naman akong dahilan para magdalawang isip. Napakaganda niya. Hindi ako lugi kung pakakasalan ko siya. Tita, palitan mo ang pangalan sa contact. Ako si Shen Yanwen. Shen na apelyido tulad ni Shen Kongwen. Nian na ibig sabihin ay pag-alala. Wen na ibig sabihin ay temperatura. Shen Yanwen, yung babaeng ipinakilala sa akin ni Kong Feng, apelyido ba niya ay Jiang? Paalam, tita. Usap ulit tayo sa susunod. Sino ka? Hindi ba't sinabi ko na? Ako si Shen Yanwen. Hindi ba't ikaw ang peking nobya na ipinakilala ni Kong Feng? Hindi ko naman sinabing ako nga. Eh bakit ka pumayag na maging peking nobya ko? Iko-correct ko lang. Ang gusto ko ay peking kasal. Nakita mo ba? Kakakuha ko lang nito noong nakaraang buwan.
Walang limitasyon ang isang ito. Ito ay bahay sa Yuhuan. Kung pakakasalan mo ako, lahat ng ito ay sa iyo. Bahay sa Yuan. Ang isang unit nito ay aabot na sa 100,000,000, di ba? Kung tayo ay magpapakasal, hindi mo ba ako papapasukin sa? Hindi natin kailangan. Natuparin ang tungkulin ng mag-asawa. Mabuti naman. Akala mo ba tatakbo ka? Akala ko tatakbo ka. Hindi ko inasahang matapat ka pala sa pangako. Panahon na para tuparin mo ang pangako mo. Bilis, bilis. Sa wakas, nakapagmaneho na rin ako ng mamahaling kotse. Saan? Isasakay kita. Kakakuha ko lang ng balita, yung babaeng presidente na galing sa headquarters. Dumating na ngayong hapon. Yung sabi-sabing napakapangit at walang awang magtanggal ng tao na demonyo, hindi ba't bukas pa raw siya darating? Bakit ngayon na? Sino ba ang nakakaalam? Magmadali ka na at umuwi. Bagong solta, bagong ugali. Baka ikaw ang maging una niyang biktima. Narinig mo rin, may bagong dating na empleyado sa kumpanya namin. Kung mahuhuli ako, delikado ang buhay ko. Ayos lang, pumunta ka muna sa opisina. Pwede naman tayong kumain kahit kailan. Ang bait mo, kung sana, yung demonyong yon ay kalahati lang ng kabaitan mo. I-navigate papuntang Fangyu Chuangxiang. Nagtatrabaho ka sa Fangyu Chuangxiang na nasa ilalim ng Shen Group. Huwag mo akong tingnan na ganito lang ako ngayon. Sa kumpanya, ako ang pinakamahusay na disenyador. Sasabihin ko sa'yo, kung hindi lang dumating yung demonyong yon. Ang boss ng boss ko, kung tataas pa ng isang antas, ako na ang susunod na design director. Ang demonyong sinasabi mo pala ay ako. Ha? Wala, sinasabi ko lang. Nakakalungkot. Hindi na kita madadala sa pagkain. Bakit naman? Dahil nagsara na. Ang laki-laki ng tindahan, bakit bigla na lang nagsara? Siguro kasi, hindi siya nag-focus sa pagpapatakbo ng restaurant. Puro chismis lang ang inatupag. Yung may-ari, mahilig magsismis tungkol sa iba. Kung empleyado ka naman, hindi rin maganda ang sobrang daldal. Ano sa tingin mo? Siyempre naman. Ang komplikado kaya ng relasyon sa opisina, relasyon sa mga katrabaho, relasyon sa mga boss. Mas mabuting manahimik na lang, para safe. May narinig ako, may restaurant na tinglan. Espesyalista sa modernong lutuing Chino. Yung katrabaho ko, noong nakaraang buwan, nakapunta roon. Hanggang ngayon, pinagyayabang pa rin niya. Kung hindi tayo makakapunta sa Yunjing, doon na lang tayo kumain sa susunod. Hindi na rin makakapunta. Ha? Nagsara na rin. Hindi na. Yung katrabaho ko kaya, sadyang malas ba talaga? Sino ba ang nakakaalam? Baka ikaw ang malas. Ako? Ano nang kinalaman ko? Niloloko mo ba ako? Nga, Bakit? kasi karapat-dapat ka. Yung bagong dating, na babaeng presidente sa kumpanya nyo. Kilala mo ba siya? Hindi ah. Eh bakit pa ulit-ulit mo? Tinatawag na demonyo, at sinasabi mong pangit siya, at mabagsik. Ganun naman ang sabi ng lahat. Sabi ng iba, susunod ka lang. Wala ka bang sariling pag-iisip? Ako kasi, tama naman ang nakikita ng marami. Kung ganoon ang sabi ng lahat, may katotohanan siguro yon. At saka narinig ko, noong mga nakaraang taon, pag uwi niya dito, pinipilit na siyang magpakasal. Kung hindi siya pangit at walang kumuha, bakit hanggang ngayon hindi pa siya ikinakasal? Baka naman, ayaw lang talaga niyang magpakasal. Paano mangyayari yon? Narinig ko, kamakailan lang ay palagi siyang nagpapa-blind date. 11 beses sa isang taon. Kung ayaw niyang magpakasal, bakit siya sumasali sa blind date? Baka pinipilit lang siya ng pamilya niya. Impossible, napakadumi na niya. Paano siya mapipilit? Kaya sigurado ka na, siya ay isang masungit na, pangit na babae. Di ba? Ganoon naman ang sabi ng lahat eh. Yung sa kumpanya nyo, yung bagong babaeng presidente. Anong oras ba ang welcome ceremony? Sa 3:00 ng hapon. Sasali ka ba? Siyempre naman, isa ako sa mga importanteng tauhan sa kumpanya. Mabuti naman, tandaan mo, dapat talagang dumalo ka ng eksakto sa oras. Kung hindi, madidismaya ako. Alam mo, Ha? magtrabaho ka na. Kita-kita na lang. Kita-kita na lang.
Buti naman dumating ka na. Akala ko hindi ka naaabot. Saan ka pumunta kaninang hapon? Ha? Ikakasal ka na? Paano ka nakapagpakasal? Paano na ako kung ikakasal ka na? Kanino ka magpapakasal? Nakita ko kahapon ng isang napakagandang babae. Wow! Kumusta? Maganda ang swerte ko sa pag-ibig, di ba? Sobra. Pero, parang pamilyar siya. Anong pamilyar-pamilyar? Ako ang ikakasal. Nasaan ang respeto sa personal na buhay? Pero talagang pamilyar siya. Saan ko kaya siya nakita? Ayusin mo ang ID mo. Kayong lahat, magpakita kayo ng tamang asal. Pareho lang naman ang rango natin. Para siyang boss. At, magpakita ng tamang asal pa. Huwag mo namang ganyanin. Siyempre, ang bagong demonyo ay pinsan niya. Anong pinag-uusapan ninyo? Akala mo hindi ko maririnig? Ano? Joey yan. Kanina pa kita hinahanap ng butas. Ikaw pa ang nagpakita. Kagabi, nag-overtime ang lahat. Ikaw, umalis ka. Ngayong umaga, nasa pwesto ang lahat. Ikaw, wala ka. Ayaw mo na bang magtrabaho? Nakatayo ang boss, nakaupo ka. Kumukuha ng pagkain ng boss. Ikaw, iniikot mo ang mesa. Nasaan ang disiplina? Kuya Dong, kagabi, may espesyal na pangyayari. Kaya hindi ako nakasama sa overtime. Espesyal ang nangyari kagabi. Ngayong umaga rin ba? Kagabi, nag-blind date ako at nakilala ko ang isang babae. Kaninang umaga, nag-asikaso ako para magpakasal. Ang pagpapakasal mo ay sarili mong desisyon. Ano ang kinalaman ng kumpanya? Paulit-ulit kang uma-absent. Ano ba ang tingin mo sa kumpanyang ito? Ano ang sinabi mo? Minumura mo ba ako? Kuya Dong, hindi ko naman kaya yon. Nagpapaliwanag lang po ako sa inyo. Huwag ninyong pagkakamalian. Nagpaalam po ako sa boss kahapon. Oo, Dong. Nagpaalam si Joe. Nakatanggap din ako ng leave application kagabi. At inaprubahan ko. Abala ang kumpanya nitong mga nakaraang araw. Lahat nag-overtime at nagmamadali. Ikaw, paulit-ulit kang nagpapahinga. Ano tawag dyan? Espesyal na trito yan. Dapat itong seryosohin. Paano na lang ang disiplina sa kumpanya? Sakto, darating ang pinsan kong babae ngayon. Sa tingin ko, mas mabuting gawin kang halimbawa, Joey Yen. Isang halimbawa, para matakot ang iba. Narinig ko, yung bagong babaeng presidente, ay walang awa. Kapag napunta ka sa kanya, may pag-asa pa kaya si Joey Yen? Oo nga, half day lang naman ang leave niya. Ganun ba kabigat? Anong half day? Ginagamit niya lang itong dahilan. Ninakaw niya ang gawa ni Xiao Zhou para sumali sa paligsahan. Nahuli siya at nire-report ni Xiao Zhou. Ang ganda-ganda pa ng salita. HMPH. Gusto lang niyang pilitin si Xiao Zhou na bawiin ang reklamo. Araw-araw, inuutusan niya si Kuya Joe. Pinapabili ng kape, pinapapirman ng time card. Okay lang yun. Pero ninakaw pa niya ang gawa ni Kuya Joe para sumali sa paligsahan. Anong klaseng tao yan? Kayong lahat. Araw-araw nagkakalat ng chismis sa likuran ko. Ngayon, harap-harapan na kayong nagchichismisan. Ano, gusto nyo bang palitan si Joey Yen bilang halimbawa? Anong meron sa'yo? Naniniwala ka bang kaya naming i-report ka sa bagong presidente? Tama. I-report ako sa pinsan kong babae? Sige, mag-report ka. Tingnan natin kung sino ang paniniwalaan niya. Ako o kayo? Ikaw. Hoy, huwag magalit, huwag magalit. Nasa itaas ng lahat ang disiplina ng kumpanya. Ako ang sumalungat, kaya ako napunta sa ganitong sitwasyon. Kasalanan ko rin ito. Mukhang nakuha na niya ang punto. Kung ganito na, Heto, Kuya Dong, cellphone mo. Simula ngayon, ang disiplina sa kumpanya. Mag-umpisa sa akin. Sariling time card, sariling perma. ha 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 ha. Hoy, Kuya Dong, anong nangyari sa'yo? May nasabi ba akong mali? Humihingi ako ng paumanhin. Sige, matapang ka pala. Kuya Dong, cellphone, patakaran ng kumpanya. Maghintay ka lang. Pagdating ng pinsan kong babae, malalaman mo. Yung bagong demonyong babae, pinsan niya pala. Bakit ko pa siya pinatulan? Batiin natin si Lao Joe. Naka-score sa huling sandali. Ang galing talaga. Haha. Astig, Kuya Joe. Mabwisit sana yung gago. Masaya na ngayon. Pero pagdating ng bagong presidente, sa susunod na taon, wakas ko na yon. Huwag kang magpalungkot, pare. Hayaan mo muna kaming magsaya. Baka kasi ang bagong presidente ay makatarungan, hindi mapagkampi.
Sabi nila, pangit daw yung demonyo. Baluktot ang pag-iisip, mabagsik. Walang awang magtatanggal ng tao. Umaasa ka pang makatarungan yon? Hoy, matanda ka na, ang babaw mo pa rin. Xiaoji, nainggit ako sa'yo. Kung Feng, saglit lang, may tatawag. Hello, Anong ginagawa mo? nakaupo lang sa conference room, naghihintay ng bagong presidente. Teka, ipapakita ko sa'yo. Ayan, sabi ko na nga ba, matalas ang mata ng masa. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Executive elevator, ma'am, dumating na po. Harapan akong sinitsismis. Likuran, nagkakaisa pa kayong lahat. Zoe Ann, pag nagkita tayo. Sana may lakas ka pa ng loob. Kuya Dong, may pinag-uutos ka ba? Walang tao dito, huwag ka nang magpanggap. Kuya Dong, ano ba ang ibig mong sabihin? Hindi ko masyadong maintindihan. Yung paligsahan sa mirror image design. Ikaw ang nagreklamo tungkol sa akin, di ba? Di ba? Huwag kang magpanggap, may taong nasa loob ako. Ikaw talaga ang nagreklamo tungkol sa akin. Wala na rin akong magagawa, di ba? Sino ba naman ang mag-akala na ikaw, Kuya Dong, ay kukuha ng gawa ko para sumali sa paligsahan? Magandang kapalaran mo na napili ko ang gawa mo para sa paligsahan. Ikaw ang may swerte. Itago mo na lang yung swerte mo. Ayaw ko niyan. Mukha kang duwag. Pero matigas pala ang ulo mo. Alam mo ba kung ano ang nangyayari sa mga nagmamatigas sa harap ko? Kuya Dong, Dinadala mo ba silang lahat para magtanim ng puno o dinadala mo sa dagat para magpuno? ang kulit-kulan mo. Hindi. Malayo pa ako sa'yo, Kuya Dong. Mabuti naman at alam mo, kung ayaw mong magkaproblema, bawiin mo yung reklamo mo. Kung hindi, alam mo kung gaano kalakas ang Shen family sa lungsod ng Jing. Kung magkakalaban tayo, hindi lang sa kumpanya ang hindi mo magiging maayos, pati ang buong buhay mo dito. Gagawin kong imposible para sa'yo, ang mamuhay ng maayos sa buong lungsod ng Jing. Sino ba ang balak mong pahirapan? Sa buong lungsod ng Jing, Ate Nayanwen, narito ka na pala. At Nianwen. Ikaw pala ang bagong babaeng Hades. Ngayon, natatakot ka na? Huli na. Ate, sakto, ngayon ko lang sana i-report sa'yo. Siya ang ringleader, sinira niya ang disiplina ng kumpanya. Ininsulto niya ang katrabaho sa harap ng lahat, at paulit-ulit pa, hindi natututo. Dahil ngayon ka lang nagsimula, kailangan siyang mahigpit na parusahan. Gawin nating halimbawa. Ako wala akong ginawa. Ako. sino ka? At saka, sino ang ate mo? Ha. Ako yung ate mo. Yung pinsan ng lola mo sa tuhod. Si Dong, anak ng kapatid ng tatay mo. Ha. Ano nang sinabi mo kanina? Sinira niya ang disiplina ng kumpanya at ininsulto ang katrabaho sa harap ng lahat. Wala akong ginawa. Meeting muna. Pagkatapos na lang. Tingnan natin kung paano kita pahihirapan. Isang huling paalala. Sa akin, ang mga patakaran at regulasyon ng kumpanya ang pinakamahalaga. Anumang paglabag sa mga patakaran, ay huwag nang asahang makakuha ng aking pagpapatawad o pangunawa. Okay, tapos na ang meeting. Zoe Ann, pumunta ka sa opisina ko. Ingat ka, pare. Huwag kang mag-alala, Kuya Joe. Sa susunod na taon, sa araw na ito, susunugin ko ang pera-papel para sa'yo. Joe Ian, binigyan kita ng pagkakataon, hindi mo pinahalagahan. Ngayon, nagsisisi ka na, di ba? Araw-araw mong sinasabi, na kamag-anak mo si Boss Shen. Pero hindi ka naman pala niya kilala. Anong ipinagmamalaki mo? Malayong kamag-anak pa rin yun. Kung magsasalita ka pa ng malakas sa akin. Maniwala ka, kasama ka sa aayusin ko. Ano naman kung kamag-anak? Asawa ko nga siya. Ano? Ang hina ng boses mo. Sabi ko, huwag kang magmalaki. Hindi pa sigurado kung sino ang mapaparusahan. Ay, mukhang hindi ka pa rin sumusuko. Kung ganoon, taya tayo. Kung ikaw ang matalo. Luluhod ka at magmamano sa akin. Kaya mo, duwag. Sige, taya. Sinong natatakot? Bakit ka nakipagtaya sa kanya? Ikaw lang ang mapapahiya. Okay lang. Worst case, ako na lang ang unang magmamano kay Shen Yanwen. Dahil naging mag-asawa naman kami. Siguro naman marahil baka. Bigyan niya ako ng konting respeto. Mauna na ako. Tuloy. Hinahanap po ninyo ako, Ina Shen.
Bakit ang layo mo? Natatakot ka bang kakainin kita? Wala, hindi ako natatakot sa'yo. Bagong balita lang, yung babaeng presidente na galing sa headquarters, dumating na ngayong hapon. Yung sabi-sabi raw na napakapangit, walang awang pumapatay ng tao, babaeng demonyo, hindi ba bukas pa raw siya darating? Bakit ngayon na? Sino ba ang nakakaalam? Bumalik ka na agad. Bagong solda, bagong siga. Baka ikaw pa ang maging unang biktima niya. Narinig mo na rin, may bagong empleyado sa kumpanya namin. Kapag nahuli ako, delikado ang buhay ko. Sige, pumunta ka muna sa opisina. Pwede naman tayong kumain kahit kailan. Ang bait mo, kung sana, yung babaeng demonyong iyon, kalahati lang ng bait mo. Akala ko, pangit ako, dominante ang ugali, at walang habag sa pagpapatalsik ng tao. Kaya hindi ka lumalapit sa akin. Engel Shen, mali ako, hindi na ako makikisabay sa sabi-sabi. Ay, hindi maganda yan. Matalas ang mata ng mga tao. Yung bago sa kumpanya nyo, yung babaeng presidente, kilala mo ba siya? Hindi. Eh bakit pa ulit-ulit mong tinatawag siyang babaeng demonyo at sinasabing pangit siya at mabagsik? Ganoon naman ang sinasabi ng lahat. Sasabihin ng iba, sasabihin mo rin? Wala ka bang sariling paghusga? Ako, yun, matalas naman talaga ang mata ng mga tao. Kung ganoon ang sinasabi ng lahat, may katotohanan yun. Hindi. Dapat nakikita ang totoo. Kailangan talaga ng sariling paghuhusga. Mali yan, di ba? Mula noong umuwi ako, nagpa-blind date ako. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako nakakapag-asawa. Dominante ang ugali ko. Walang makakapilit sa akin. Sa ganitong paraan, ay, Engel Shen, kay ganda-ganda ninyo, napakaganda, kahit sa buong lungsod o sa buong bansa. Wala ni isang lalaki ang karapat-dapat sa inyo. Hindi kayo hindi maikakasal. Kayo po, walang lalaking karapat-dapat sa inyo. ginawan mo ako ng masamang pangalan. Huwag mong isiping ang pambobola mo ay makakapag-ayos sa atin. Hindi ganoon kasimple yun. Nayanwen, sabi ng lolo mo, ikakasal ka na. Anong itsura ng binata? Ipakita mo nga sa lola. Kumusta po, Lola? Ako po si Zeo. Ako po ang bagong asawa ni Yanwen. Lola, kayo na po ang bahala sa akin. Anong nangyayari? Nayanwen, huwag mong aapihin si Joe. Joe, kung may hinanakit ka, sabihin mo sa akin. Ako ang bahala sa'yo. Wala po, Nay. Hindi naman, lalaki siya. Paano ko siya maapihan? Kalimutan na natin ang nakaraan. Alam ko ang gusto mo. Basta magpakita kang mabuti dito kay Nay. Ayos lang ang lahat, pero bibigyan lang kita ng isang pagkakataon para magpaliwanag. Kung mapatunayan ng katotohanan. Boss, isang pagkakataon lang ang kailangan ko. Salamat, boss. Ang bait mo, boss. Haha. Nay, simula pa lang, napag-usapan na natin. Si Yanwen lang ang habol ko, hindi ang pera niya. Siya naman, mga mamahaling kotse at damit, ibinigay lahat sa akin. Para naman sa ikabubuti mo iyon, hindi ba nakakapagod ang araw-araw na commute? At bibigyan ka pa ng bagong damit, ang ganda ng dating. Nay, tingnan niyo po, gaano pa lang kami kasal, ayaw na niya sa akin. Sige, naiintindihan ko na, Nay. Tama naman ang ginawa ni Nayanwen. Joe, ang pera ay panlabas lamang. Kung ibinibigay sa'yo ni Nayanwen, tanggapin mo na. Ito ang paraan niya. Para ipakita ang pagmamahal. Oras ng trabaho na ngayon, hindi na kita iistorbo. Pag uwi nyo mamayang gabi, ituloy natin ang usapan. Pagkatapos ng trabaho. Ibig sabihin, pagkatapos ng trabaho, kasama ko pa rin tong hayop na to. Nay, ikaw naman. Nay, ituloy natin mamayang gabi. Ano na naman to? Bakit mo sinang-ayunan si Nay na itutuloy mamayang gabi? So, mamayang gabi, magkasama pa rin tayo. Nga, ano nang gagawin natin? Wala kang magagawa sa bahay mo mamaya. Yung dong na yon, ano nang nangyari? Sabihin mo. Ah, ganito kasi yon. Anyway, gamit ang pangalan ng Shen Group nang aapi sa labas at gusto pa niyang tulungan ko siya. Ano ako sa kanya? Tagasunod niya? Tama, dapat parusahan ang gano'n ng klaseng tao. Huwag mong isipin na dahil sa mga palusot mo. Makakalimutan ko na ang lahat. Ebidensya. Ito, nasa phone ko. Ito yung complaint letter na ipinadala ko sa committee. Kumpleto ang ebidensya sa loob. Ilang araw na niya akong inaano, para lang, bawiin ko ang complaint letter na to. Sa complaint letter na to, matutulungan mo na ba akong magkaroon ng katarungan? Alam ko,
Kailangan mong maging patas. Ipadala ko sa iyo ang complaint letter. Basahin mo ng mabuti. Lalabas muna ako. Anong gagawin sa'yo ni Shenzong? Bawasan ang bonus. Ibaba ang posisyon. Hindi pa yan sapat. Baka naman diretso sa pagpapalaya sa'yo. Mukhang si Shenzong natin. Kahit hindi naman pangit, ang sama-sama pala ng puso niya. Huwag mong sabihin yan. Hoy, biruan lang yan. Hindi ako pinarusahan ni Shenzong. Sa halip, ipaglalaban pa niya ako. Hintayin mo lang. Hindi na magtatagal. Si Dong, tapos na ang laban niya. Wala namang lagnat. Lagnat? Kung walang lagnat, bakit ka nagkakalat? Ha, alam ko na. Tiyak na na-trauma ka. Tol, huwag kang malungkot. Kahit na ikaw ang unang aalis. Pero sa sitwasyon ngayon, hindi ka magiging ang huli. Mauna ka na. Susunod na lang kami sa'yo. Ay, umiyak na agad? Ngayon, alam mo na ang kapalit ng pag-aaway kay Dong? Dong Zehong, alam mo ba kung ano ang tawag sa ginagawa mo ngayon? Aktibong pananabutahe. Naniniwala ka bang pupunta ulit ako kay Shenzong para isumbong ka ulit? Sa itsura mo, ayaw mo pang sumuko. Kung ganito, taasan natin ang pusta. Anong pusta? Bago ka pumunta kay Shenzong, nagpustahan kayo? Mukhang, ayaw mo pang aminin ang pagkatalo. Kung hindi, magpustahan tayo. Kapag ikaw ang natalo, luluhod ka at magmamano sa akin. Kaya mo ba, duwag? Sige, pustahan. Sino nang takot? Oh, CJ. Walang kwenta kung luluhod lang. Gusto mo bang taasan ang pusta? Paano kung dagdagan natin ng kantang Good Daddy habang lumuluhod? Ano sa tingin mo? Yung kantang, Dad, Good Dad, ba yun? Ayun. Tama, yun nga. Ano, kaya mo? Handa ka bang magpusta? Maganda nga yung idea. Baka sa huli, ikaw yung magkakanta. Sa puntong ito, hindi na ako magtatago. Alam mo ba kung ano ang relasyon namin ni Shenzong? Boss at empleyado. Dating boss at empleyado. Si Shenzong ang asawa ko, si Ziwian. Hindi lang to simpleng trauma. Malaki ang tama sa utak niya. Sinabi mo na pinsan kong babae ako, asawa mo siya. Ano? Handa ka pa bang makipagpustahan? Ano ba yan, nagpapanggap ka pa? Anong hindi ko kaya? Alam ko namang ang pinsan kong babae ay may asawa na. Ayun, wala na. Joey, nagmamalaki ka. Sobra na ang kayabangan mo. May i-anunsyo ako. Hoy, teka. Tingnan natin kung anong kalokohan ang gagawin mo. Baka ngayon na lang. Ang relasyon nating dalawa, ang ipahayag. Peke lang ang kasal namin. Bakit kailangang ipahayag? Pakiusap. Kapag oras na, sabihin mong pumunta sa silangan. Hindi ako lilingon sa kanluran. Araw-araw pa akong maghahain ng tsaa at tubig para sa'yo. Hindi. Walang pag-uusapan dito. Yung pagtulong ko sa'yo sa gabi, sa pagtawag sa lola mo, ay wala ring pag-uusapan. CJ, ihahayag mo. Ayos na ayos yan. Natutunan mo ng mang-okray sakin, ha? Bless you. Ipapakita ko sa'yo. Alam nyo ba, na ikinasal ako ngayon? Siya ang asawa ko. Ha? Mahal, pagod ka ba? Mamasahe ako ng likod mo. Alam kong ikinasal ka ngayon, pero hindi mo naman dapat. Teka. Naalala ko na. Yung ipinakita mong larawan sa akin dati, siya nga yun. Anong nangyari? Grabe, Kuya Joe, ang lalim mo pala. Oo nga, kailan mo? Nasupil ang babaeng demonyo na to. Ang galing mo. Ibig sabihin, hindi na, mapaparusahan si Kuya Joe. Yung mapaparusahan, ay ibang tao na. Bakit naging asawa niya, ang pinsan kong babae? Joey, balak ko sanang guluhin ka, pero ikaw na pala ang nagpakita. Kagabi, lahat nag-overtime. Ikaw ang naunang umalis. Ngayong umaga, nasa kani-kanilang pwesto ang lahat. Ikaw ang wala. Ayaw mo na bang magtrabaho? Nakatayo ang boss, nakaupo ka. Kumukuha ng ulam ang boss. Ikaw ang nagpapaikot ng mesa. Nasaan ang respeto?
Kuya Dong, kagabi, may espesyal na pangyayari kasi. Kaya hindi ako nakasama sa overtime. Espesyal na pangyayari kagabi. Ngayong umaga rin ba? Hindi ba't pumunta ako sa isang pakikipagkilala para sa kasal kagabi at nakilala ang isang tao? Kaninang umaga, naglaan ako ng oras para kumuha ng lisensya. Personal mong bagay ang pag-aasawa mo. Anong kinalaman ng kumpanya? Paulit-ulit kang lumiliban. Ano sa tingin mo ang kumpanyang ito? Ano? Ganito na lang. Hindi ba't ikaw ang nagsabi na ipahayag? Hindi pwedeng umayaw ang lalaki. Alam mo namang kaya ko, di ba? Ano nang sinasabi mo? Yung ganito siyang itsura, ang cute-cute pala. Hindi tama to. Si ate, kilala bilang demonyo sa opisina. Pero kay Joey yan, ang bait-bait at close pala. Siya ba talaga, ang asawa ni ate? Xiao Jo. Noong una, hindi ko siya nakilala. Sumuko ka na agad? Hindi ba pinsan mo si Boss Shen? Oo, araw-araw, umaasta siya. Dahil pinsan siya, ni Boss Shen. Ngayon alam mo na, ang pakiramdam ng pagiging mababa, di ba? Dong Ji-hong. Alam mo na ngayon, kung sino ang kinainisan mo. At nangahas ka pang awayin si Brojo. Noon, si Brojo, ang hindi umimik. Ikaw pa ang lumakas ng loob. Pumunta ako rito para i-anunsyo ito. Ayon sa investigasyon, sa Mirror Design Competition, si Dong Ji-hong ay nagnakaw ng gawa ni Zhou Yian. Malinaw ang ebidensya. Si Dong Ji-hong, hindi lang siya umaasa sa koneksyon. Para sirain ang kumpanya, nagnakaw pa siya ng gawa ng kasamahan. Upang mapanatili ang disiplina, tinatanggal si Dong Ji-hong. Ate, huwag. Ako ang apo ng pinsan, ng lola mo. Magkadugo tayo. Hindi mo ako pwedeng tanggalin. Sa kumpanya, dapat sundin ang patakaran. Hindi ako naniniwala sa mga may koneksyon. Ang kumpanya sa mga katulad mo ay hindi dapat magpaloko. Sa wakas, natanggal na siya. Nabawasan ang sama ng loob namin. Magaling. Kasabay nito, dahil sa magaling na gawa ni Zoe-an, siya ay itinaas bilang design director. Ang galing. Nakita naman natin ang galing ng gawa ni Brojo. Oo nga. Pare, ang galing mo talaga. Pasok na ako. Hintayin mo akong matapos. At, huwag mong kalimutan, ang usapan natin. Pare, ang galing mo talaga. Mukhang hindi farewell party, kundi promotion party ang gagawin natin. Dong Ji-hong, saan ka pupunta? Hindi pwedeng, matapos ang pastahan, hindi mo tuparin ang pangako. Tama. Tama. Hindi mo tinupad ang pustahan, aatras ka pa. Hindi. Umiinom lang ako ng tubig, para lamambat ang lalamunan ko. Huwag mo nang palambutin. Gusto kong pakinggan, ang pangit mong boses. Diretso kanta na. Kumanta ka na. Huwag mong isipin na dahil naging director ka na, ay pwede ka nang magyabang. Mababagsak ka rin balang araw. Anong sinasabi mo? Iba si Boss Joe sa'yo. Mabait at approachable si Boss Joe. Hindi tulad mo na umaasa sa koneksyon, para mangapi sa amin. Oo nga, kung hindi mo tutuperin ang pastahan, hindi ka namin palalabasin. Ang tagal mo kaming inaapi. Simula't sapol, galit na kami sa'yo. Ngayong umalis ka na. Sa wakas ay makakapaglabas na kami, ng sama ng loob. Kung hindi ka pa kakanta, mukhang papaluin ka na nila. Huwag mong kalimutan. Kailangan mo ring lumuhad at magmano. Sige na nga, kakanta na ako. Tatay, mabuting tatay. Mayroon akong mabuting tatay. Pinahiya mo ako ng ganito. Sisiguraduhin kong magbabayad si Joey yan. Ng mahal. Ano nang kinakanta mo? Hindi ko marinig. Dong Ji-hong. Hindi marinig ni Boss Joe. Lakasan mo ang boses mo. Naririnig mo ba? Tatay. Mayroon akong mabuting tatay. Mabuting tatay. Pag nagluluto, kalambang-kalambang. Sige na, tama na. Umalis ka na.
Salamat sa'yo. Naging matagumpay ang reklamo. Kung hindi, hindi namin malalaman kung hanggang kailan kami magtitiis kay Dong Ji-hong. Maliit na bagay lang yan. Matagal ko na ring tiniis siya. Oo, pare. Pero ikaw naman, ay napangasawa mo ang isang napakagandang asawa. Tapos na ang lahat. Disperse na kayong lahat. Sayang, lahat ng kayabangan ko ngayon, ay peke pala. Galing lang lahat yan sa babae. Pero yung babaeng yon. Ano nang iniisip mo? Imposibleng makakuha ng gansa ang palaka. Zoe Ann, sinabi ko na. Hintayin mo akong sabay na umuwi. Huwag nawat dahil sa nakita niya, ang seryoso kong itsura sa trabaho, ay naengganyo siya sa katawan ko. Ako, sinasabi ko sa'yo, pakitang tao lang ang kasal natin. At walang pagtupad sa obligasyon ng mag-asawa. Bakit ang init-init ng mukha ko? Kasalanan ni Zoe Ann ang pag-iisip ng walang basehan. Hindi ko ibebenta ang sarili kong katawan. Ano na kalokohan ang sinasabi mo? Nandito lang ako para paalalahan ka tungkol sa pagsusuri ni Lola mamayang gabi. Nakalimutan mo ba? Siyempre naman hindi. Tara na tayo. Talagang nakalimutan ng lalaking ito. Anyway, kanina pa walang tigil ang pag-iisip ng walang basehan. Nakakainis. Sige na, ang importante ay ang usapin ni Lola. Shen Yanwen, ang yaman mo pala. Ang daming mamahaling bagay sa bahay mo. Siyempre, ako ang hires ng pamilyang Shen. Paano ako hindi magiging mayaman? Ikaw, ngayon, agad-agad, magpaligo ka na. Telepono lang naman to, bakit kailangang maligo? Baka naman talagang inaasam, ni Shen Yanwen ang katawan ko. Ano nang gagawin mo? Sinasabi ko sa'yo, aalis ako sa villa mo, nang malinis ang pagkatao ko. Huwag mong isipin na mag-aasam ka sa katawan ko. Anong naiisip mo buong araw? Pinapaligo mo ako. Hindi ba't gusto mo ang katawan ko? Kung hindi ka maliligo, paano ka magpapalit ng pantulog kung makikita ni Lola sa ganitong oras? Nasuot pa rin natin ang damit pang opisina. Maghihinala siya. Kahit maligo ka man lang. At magpalit ng pantulog. Sige. Sobra nga ang pag-iisip ko. Diligo na ako ngayon. Walang problema. Ganito na lang. Ang kapal ng mukha. Hindi man lang kinuha ang damit. Hayaan na. Dalhin ko na lang sa loob. Zoe Ann. Bastos ka. Hindi. Ako. Kunin ko lang ang damit. Ganda, samahan mo naman kami. Lumayo kayo. Ay sus! Ang dami nila. Kaya ko ba silang talunin? Bahala na. Kung hindi ako, sino pa? Sige na. Anong gagawin nyo? Hoy, ang tapang mo ah. Ano, asawa mo? Kuya, nagkakamali ka. Hindi ko siya asawa. Hindi asawa mo? Bakit ka sumugod dito? Gusto mo ng gulo? Gusto mong palambutan namin? Hindi, kuya. Siya. Hindi ko siya asawa. Siya. Kapatid ko siya. Ha? Babae siya, di ba? Hindi ba't noong nakaraan, nagpa-opera siya, mukha siyang babae, tingnan mo, ang galing ng pagkagawa. Sa totoo lang, mukhang totoo, tingnan mo, ang ganda ng mukha, ang liit ng bewang, ang ganda ng mga binti, at ito pa. Kita mo, nabola ko kayong lahat. Siya ay. Hoy, kuya. Kapag tapos na ang operasyon niya, ipagkakatiwala ko siya sa'yo, para magsaya, di ba? Hindi pa tapos ang operasyon, yun kasi. Nandyan pa yung Ganito na lang kuya, bigyan mo ako ng numero mo. Kapag tapos na ang operasyon niya, tatawagan kita, ihahatid ko siya sa'yo. Hoy, hindi kuya. Ikaw talaga. Ikaw, ang tigas ng mukha mo. Tara na.
Manager Shen, hindi ko sinasadya. Ako rin. Nagdadala lang ako ng damit. Salamat, Manager Shen. Yun kasi, ang ganda ng katawan mo. Ang kinis pa ng balat mo. Anong brand ng pampaganda ang ginagamit mo? Anong sinasabi mo? Magbihis ka na. Pumunta ka sa kwarto mamaya. Ang cute niya pala. Sana asawa ko na lang siya. Anong iniisip ko? Hindi pwede kaming magkatuluyan. Huwag kang matempto sa kanya. Sa pagitan namin, mayroon kasing malaking agwat sa estado. Okay lang, tumawag lang naman, hindi na ako malilinlang. Halika rito. Hindi ko sinasadya na pumasok dito. Hindi kita sinisisi. Tulungan mo akong tanggalin ang kwintas ko. Hindi ko maabot. CJ, Bakit ka ganyan kanerbiyos? Hindi kita kakainin. Ganoon ba ako katakot? hindi naman. Maganda ba ako? Maganda, sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng kasing ganda mo. Ang diretsahan masyado nitong si Zuian. Nahihiya tuloy ako sa sinabi mo. Hindi rin naman pangit. Kung hindi, hindi kita pakakasalan. Array, mukhang, naabala ko kayo, no? Sige, tuloy lang kayo, tuloy lang, ha ha ha. Lola, hindi naman. Magsalita ka naman. Hindi po, Lola. Kakaligo lang namin. Tingnan mo, sa paghinga nyo, parang hindi kayo kakaligo lang ah. Lola, Sige na, hindi na ako makakaabala sa gabi ng mga kabataan. Xiaojo, kailangan mong magsikap pa. Inaasahan kong magkaroon ng apo sa tuhod. CJ, opo, Lola. sinagot mo pa si Lola? Mabait naman si Xiaojo. Mukhang totoo ang pagkatao. Huwag mo siyang aapihin. Xiaojo, magsikap ka pa. Inaasahan ko ang mabuting balita mula sa inyo. Haha. Yayari na ang tawag. Aalis na muna ako. Parang umuulan sa labas. Baka gusto mong dito na lang matulog. Ulan? Saan umuulan? Saka may sasakyan naman. Bakit ba ganyan katigas ang ulo? Gusto ko siyang patulugin dito, hindi niya maintindihan. Bless you. Sige, umalis ka na. Ihatid kita. Bakit bigla na lang siyang nagalit? Sino ka? Bakit ka nasa bahay ni Nayanwen? Hindi pa nga kita tinatanong kung sino ka. Siyempre, ako ang boyfriend ni Nayanwen. Ako si Yang Yameng. Boyfriend, Anong kalokohan ang sinasabi mo? Wala tayong kinalaman sa isa't isa. Umalis ka. Nayanwen, huwag kang magalit sa akin. Nakita ko lang kasi na may lalaki sa bahay mo. Nagalit ako kaya. Yang Yuming, binabalaan kita. Hindi kita gusto. Nayanwen, bigyan mo lang ako ng isang pagkakataon na manligaw sa'yo. Seryoso ako sa'yo. peke pala, manliligaw lang pala. Tinanggihan ka na ni Yanwen, ang pangungulit mo, hindi ka tunay na lalaki. Kahit gusto mo, wala kang magagawa, sabi ko sa'yo. Asawa ko na ngayon si Yanwen. Binabalaan kita, lumayo ka sa asawa ko. Imposible. Paano ikakasal sa'yo si Nayanwen? Niloloko mo ako. Aray, bakit naman imposible? Ito. Ang marriage certificate na ito, peke rin siguro yan. Paano pipiliin ni Nayanwen na makasama ka? Madaling magsalita ng malalaki. Ang kulit talaga ng taong ito, kahit marriage certificate, hindi naniniwala. Kailangan bang halikan ko siya sa harap mo? Sa tingin ko, kayong dalawa, ay peke lang. Nayanwen, hindi mo naman kailangang humanap ng ganyang lalaki para lang mapalayas ako. Anong ganyan? Hindi ba't patunayan lang sa'yo? Nako, napaimpulsibo ako, tapos na. Anong gagawin ko? Patunayan lang, makipag-cooperate ka. Nakita mo, siya ang asawa ko. Ang lalaking kinikilala ko. Umalis ka na. Nayanwen, ang tagal na. Napakarami kong ginawa para sa'yo. Wala ka bang kahit isang beses na naantig sa'kin?
Ano ba ang ginawa mo para kay Nyanwen? Sabihin mo nga. Huwag kang magyabang. Sa bawat piyesta ni Nayanwen, binibigyan ko siya ng 79 na rosas. Patunay ang Coley at Singsing na may brilyante ng BVL Gary, at mga pampaganda ng sikat na brand. Hindi ba lahat yan ay para magustuhan mo? Habang ginagawa mo ang mga yan, hindi ka ba rin naglalasing sa mga club? Hindi ba yan ang iyong pamamaraan sa pagligaw sa mga babae? Huwag mo yang gawin sakin. Hindi ko kayang tanggapin yan. Nayanwen. Totoong-totoo ang nararamdaman ko para sa'yo. Ang 79 na rosas, ako mismo ang pumitas. Ako rin ang pumili ng Coley at Singsing. Iba ka sa mga babaeng yun. Su. Mga material na bagay lang yan. Alam mo ba kung anong bulaklak ang gusto ni Nyanwen? Alam mo ba kung ano ang paborito niyang pagkain? Alam mo ba kung anong kulay ang gusto niya? Sasabihin ko sa'yo. Hindi mo talaga siya kilala. Si Nyanwen. Hindi ko inakalang may ganito pala siyang ugali. Eh ano naman? Kapag kasama ako ni Nayanwen, magiging masaya lang siya. Sasabihin ko sa'yo. Ako ang kinikilalang apo ni lolo ni Nayanwen. Huwag mong pangarapang palitan ako. Ikaw na isang hampas lupa. Halatang gusto mo lang maging parasite kay Nayanwen, isang gigolo. Kung may utak ka, umalis ka na. Huwag kang mag-ambisyon na kunin ang posisyon ko. Ikaw na isang hampas lupang lalaki. Halatang gusto lang maging palamunin ni Nayanwen, binatang nakasandal. Kung may utak ka, umalis ka na sa pwesto mo. Ang galing mo talagang tumusok sa puso ko. Kahit mahirap, huwag mawala ng dignidad. Ano naman kung mahirap ako? Malinis ang konsensya ko. Hindi tulad mo, isang babaero. Baka marami kang sakit na daladala. Lumayo tayo sa kanya. Alaynan. Anong sinabi mo? Siya mismo ang nahulog. Wala akong ginawa sa kanya. Hindi ko inakalang mahina ang tuhod ng lalaking ito. Nakita ko. Ikaw na isang babaero, mahina sa ilalim. Mukhang hindi mo rin kayang magbigay ng kaligayahan sa iba. Ikaw, wala ka ng pag-asa. Ang yabang mo pa. Yang Yuming, tama na ang kalokohan mo. Hindi ka ba nahihiyang mapahiya? Tapos na ba ang pagiging pasaway mo? Umalis ka na. Pwede ba akong manatili dito ngayong gabi? Ayos lang yan, ayos lang. Isipin mo na lang na wala yan, wala yan. Kung magpapakasal tayo, hindi mo naman ako pipilitin, di ba? Hindi natin kailangang gampanan ang mga tungkulin ng mag-asawa. Mabuti naman. President Shen. Ay, hindi. Nyanwen, pwedeng wag kang lalapit ng ganyan. Baka hindi ko mapigilan at magbago ako ng anyo. Magiging ano? Ultraman o Spider-Man? Ipakita mo nga sakin. Bakit ang hirap ipaliwanag? Mukhang hindi niya naintindihan to. Sige, matutulog na lang ako. Bless you. Ano na naman kaya ang nagawa kong mali sa kanya? Ang tigas-tigas mo ng ulo. Nandito na po kayo, Lola. Yuming. Lola. Halos hindi niyo po ako kinakausap nitong nakaraang kalahating taon. Alam ko po, galit po kayo dahil kay Nianwen. Ang pag-aya ko po sa inyo ngayon, ay para lang masabi ko ang nasa loob ko. Yuming. Kung ang pakay mo ay humingi ng pabor para dito, mas mabuting huwag mo na lang pag-aksayahan ng oras. Sinabi nga ng asawa ko, na bagay kayo ni Nianwen, pero kahit na medyo lito na ang isip ko, naiintindihan ko namang ang pag-aasawa. Ay hindi na lang basta desisyon ng matatanda. Lola, sa tingin ko po, ang mga ginawa ni Nianwen para sa kanya sa loob ng napakaraming taon, ang mga iyon. Hindi pa ba sapat iyon kumpara sa, biglaang sumulpot na si Zhou Yiyan? Lola, ang pagpunta ko po dito ngayon, ay hindi para sisihin kayo. Natatakot lang po ako, baka maloko si Nianwen. Si Zhou Yiyan. Hindi siya tulad ng, mabait na itsura niya. Ano ang ibig mong sabihin? Sinuri ko talaga. May kliyente siyang makikita ngayon. Ito ang private room na nireserba niya. Sabi niya, para sa negosyo. Sino ang nakakaalam kung totoo yun? Dadalhin ko kayo, para makita ninyo ang tunay niyang pagkatao, para hindi maloko si Nianwen.
Boss Wang, ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Narito kami para pag-usapan ng kooperasyon sa materyales. Hindi para sa ganitong klaseng usapan. Jijo, masyadong istrikto kapag negosyo, hindi pwede yan. Samahan mo si Jijo. Ano ba ang ginagawa mo? Huwag kang mahiya, Jijo. Kapag natuloy ang kooperasyon, hindi ka mawawalan. Paumanhin, may asawa na ako. Hindi ko gagawin ang anumang bagay na hindi ko nirerespeto ang aking asawa. Boss Wang, kung talagang gusto mong makipagkooperasyon, ipakita mo ang iyong sinseridad. Ang ganitong paraan, kung hindi matutuloy ang kooperasyon, di huwag na. Joe Ian, ikaw. Buisit, bakit hindi siya nahulog sa bitag? Yung kay Lola Shen. Parang nasayang lang ang lahat ng paghihirap natin. Mabuti ka namang binata, may paninindigan, matatag sa iyong prinsipyo. Ako, itong matandang ito, hindi ako nagkamali ng pagtingin sa'yo. Ang pagpapakasal kay Nayanwen ay hindi rin maling pagpili ng tao. Ang usapan natin ngayong araw, hanggang dito na lang. Hindi pwede. Nagsikap ako para magrenta ng lugar at humanap ng artista. Hindi maaaring matapos na lang ng ganito. Naiintindihan ko na. Ayaw mo ba sa kanila dahil hindi sila maganda o dahil masyadong mababa ang klase nila, kaya hindi mo sila gusto? Hindi pala ito ang gusto mo. Sige, sabihin mo na agad ang gusto mo. Inosenteng estudyante. Malakas na babaeng profesional o magiliw at matalinong dalaga sa loob lang ng kalahating oras. Makakahanap ako ng mas maganda pa sa asawa mo. Siguradong masisiyahan ka. Wala itong kinalaman sa kagandahan nila. May asawa na ako. Ito ay usapin ng prinsipyo. Yi Wang, kung magpapatuloy ka pa ng ganito, talagang aalis na ako. Jijo, alam kong hindi ka mahilig sa magaganda. Pero ito, siguradong magugustuhan mo. Ang 100,000 na ito ay down payment. Cheque, lagyan mo ng kahit anong halaga, 500,000 o 1,000,000, pwede, basta ilik mo lang sa akin ang mga design draft ng mga bagong proyekto ng kumpanyang Fangyeongcho Angxiong, pati na ang listahan ng mga kasosyo. Lahat ng ito ay para sa'yo. Sino ba talaga siya? Nagtatago at ayaw magpakilala, tapos gustong suhulan ako para makuha ang mga lihim ng kumpanya. Boss Wang, ang kumpanya ko ay sangay na kumpanya ng Shen Group. Ang core secrets ng kumpanyang ito, ang ganitong halaga, ay baka kulang pa. At saka, hindi rin maliit ang halagang ito. Ano ba ang gagawin mo dito? Huwag kang makialam sa gagawin ko. Kumita ka na lang, di ba? Mukhang nahihirapan ka rin sa buhay, Jijo. Garantiyang giginhawa ang buhay mo dito. Ang bagay na ito, ang langit at lupa lang ang nakakaalam. Ikaw at ako lang. Hindi ito lalabas. Sabihin mo lang sa akin. Payag ka ba o hindi? Hindi ako payag. Sinabi ko na, hindi ko gagawin ang anumang bagay na magkakanulo kay Nianwen. At saka, hindi ka si Boss Wang, di ba? Nakipag-usap na si Boss Wang sa amin tungkol sa collaboration ilang araw na ang nakalipas. Hindi siya magpapasuhol sa empleyado para nakawin ang company secrets. Kung sino ka man, hindi ko hahayaang magtagumpay ka. Mabait na bata. Ang batang ito, hindi lang may paninindigan, kaya pang manatili sa prinsipyo. Matalino pa ang utak, matalas ang mata, mabilis ang kilos. kalmado sa gitna ng panganib, at naibelang pa ang sitwasyon sa kanya. Talagang may potensyal ang batang ito. Kung si Nayanwen sa hinaharap, ay mamumuhay kasama niya, mapapanatag na ang loob ko. Ang gagaw talaga ni Joe Ian. Pamarampas sa mga plano ko. Pinahiya pa ako ng lola niya sa harap ng lahat. Babayaran niya to. Hindi ko siya palalampasin ng ganun-ganun lang. Hoy! Alam kong kailangan mo ng pera. Gawin mo tong isang bagay para sa akin. Kapag natapos na, bibigyan kita ng 200,000 pesos. Cash on the spot. Sabi ko sa'yo, ang kakaiba nung tao kanina. Bigla na lang nag-abot ng pera para nakawin ko ang mga confidential files ng kumpanya. Nahuli ko siya. Sa totoo lang, parang pamilyar yung tono ng boses niya. Parang narinig ko na saan. Hindi ka natinag ng pera. Ano ka ba? Kahit papaano, ako yung asawa mo sa papel, di ba?
Paano ako gagawa ng masama sa pamilya mo? Sabi ni Lola, this weekend, sasama ka sa akin sa bahay nila para kumain. Ha? Makikilala ang pamilya? Hindi pa ako handa. Ano nang isusuot ko? Ano nang ipangregalo ko? Ano nang gusto ng lola mo? Huwag kang kabahan. Sabi ni Lola kung sino ang gusto ko. Magugustuhan din niya. Ulitin mo nga. Wala. Magbihis ka ng maayos sa weekend. Ako unahin ko muna yung sire. Ma'am, ito po ang mainit na tsaa ninyo. Doon mo na lang ilagay. Sige po. Nayanwen, hindi mo ako masisisi. Ikaw ang nagpapaalis sa akin. Dahil nailan mo lang yan sa sarili mo. Zehong, anong ginagawa mo rito? Daan muna. Ano nang kinakabahan ka? Wala. Nianwen. Nianwen. Ikaw ang may pakana sa nangyari kay Yang Yuming. Nayanwen, huwag ka nang lumaban. Si Joey yan na yun, isang hampas lupa. Wala siyang maibibigay sa'yo. Mas mabuti pang sumama ka na lang sa akin. Umalis ka. Walang utang na loob. Nagmamalaki ka na? Yang Yuming, gago ka. Yang Yuming, gago ka. Kumusta ka? Nasaktan ka ba niya? Dadalhin kita sa ospital. Joey yan. Hindi ako mabuti. Hindi rin kayo mabubuhay. Umalis ka dyan. Nababaliw ka na ba? Huwag mo nang ulitin ang ganitong kalokohan. Yian, huwag kang magpadalos-dalos. Ako na ang bahala. Nangahas kang manakit sa babae ko. Gusto mo bang mamatay? Huwag mo na akong suntukin, alam ko na ang pagkakamali ko. Hindi na ako uulit. Yian, tumigil ka na. Mamamatay na yan kung patuloy pa. Tinawagan ko na ang pulis. Malapit na silang dumating. Kumusta ka? Nasaktan ka ba kanina? Hindi ba lumala ang kondisyon mo? Zoe Ann, mahal kita. Kung hindi ka pa sasagot, ibig sabihin tinanggihan mo na ako. Aalis na ako. Mula ngayon, magkanya-kanya na tayo. Huwag kang umalis. Mahal din kita. Pero natatakot lang ako, baka masyadong malaki ang agwat sa pagitan natin. Kaya hindi ako nagsalita.
Gusto mong tumakas? Dong Zehong. Zhou Yian, Ji Shen. Hinabol ko siya. Alam kong nagkamali ako. Hindi ko dapat tinulungan si Yang Yamang na painumin kayo. Pwede bang bigyan niyo ako ng isa pang pagkakataon para mabawi ko ang pagkakamali ko? Hindi ako ang masusunod dito. Kausapin mo na lang ang pulis. Ako mismo ang umamin. Ako ang pumihil kay Yang Yamang para hindi siya makatakas. Isang magandang kontribusyon yon. Pumunta tayo sa lumang bahay sa weekend para makita si Lola. Kung pupunta kang may sugat sa kamay, tatanungin ka niya ng paulit-ulit. Sabihin mo, nakipag-away ako para protektahan ang aking nobya, kaya ako nasugatan. Baka sakali, purihin pa ako ng lola mo bilang isang maasahang tao. Sino ang nobya mo? Yian. May isa pa akong bagay na hindi nasasabi sa'yo. Anong bagay? Dati, magpapakasal sana ako sa ibang tao. Pero dahil na-aksidente ako at naging koma ng 2 taon, kaya hindi natuloy ang kasal na iyon. Pero malamang, kailangan pa ring ayusin yon. Ah, ganun pala. Okay lang yan, Nyanwen. Samahan kita pag-usapan sa kanila. Huwag kang mag-alala, nandito na ako. Hindi na kita pababayaan pang masaktan.